Ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tutok na tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Paano ko ba mapapanatili ang tamang timbang at pagkakaroon ng tamang nutrisyon, lalo na sa panahon ng pagbubuntis at panganganak? Ano ba ang mga sustansyang kailangan ko para maging malakas, malusog at masigla? Bakit po kailangan kong kumain ng prutas, gulay at iba pang masustansyang pagkain habang bata pa po ako? Paano naman kaming mga nagkakaedad na? Ano ba ang mga practical at tamang diet para mapangalagaan ang wastong nutrisyon ng katulad kong senior citizen? Iba't ibang tanong tungkol sa wastong nutrisyon? Sagot namin yan! Iba't ibang issue kaugnay ng tama, sapat at masustansyang diet. Aaksyonan namin yan! Hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health ang bagong programa sa radyo. Ang nutrisyon mo, sagot ko! Nutrisyon mo, sagot ko! Samahan sina NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayanghirang at si Xander Kayabyab. Kasama ang mga guest experts sa pagtalakay sa mga isyung pangnutrisyon at kung paano ito tutugunan sa pamamagitan ng epektibo at abot kayang paraan. Nutrisyon mo, sagot ko! Dito lang yan sa RMN stations nationwide. Tuwing Biyernes, alas 11:30 ng umaga. Nutrisyon mo, sagot ko! Hatid sa inyo ng National Nutrition Council ng DOH. Nutrition mo, sagot ko. Nutrition mo, sagot ko. Usapang may aksyon para sa'yo. Ito ang DCXL News. 558 kHz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan Radyoman, live ba dito? Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, 26 po ng Enero, araw po ng Biyernes taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Big time oil price hike sa gasolina asahan sa susunod na linggo. Presyo ng diesel at kerosene may aumento rin. Good news naman, bakanting bahagi ng Laguna Lake bubuksan na rin sa Marso ng Laguna Lake Development 30 para sa pagpaparami ng isda sa bansa. Bilang ng pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, bahagyang bumaba sa huling quarter ng 2023 batay sa survey ng Okta Research. Mga panukala daw ng Kamara para miyandahan ang economic provisions ng konstitusyon abay inupuan lamang umano ng Senado ayon sa aligasyon ng isang kongresista. Dalawang motor bangka na may lulang 11 pasahero lumubog sa Palawan. Search and rescue operations kinasa ng Philippine Navy. Sa police report naman, 4 ang patay sa sugatan sa nangyaring sulong na sumiklab sa Lucena City doon sa Quezon Province. Para sa balitang sports, starting lineup para sa nalalapit na All-Star Game, inanunsyo na ng NBA, LeBron James nakapagdala ng bagong record na pinakamaraming All-Star selections.
Sa ating entertainment news, magkakaroon daw ng baby parati pa rin ng aktres na si Bea Alonzo at Dominic Rocky after wedding. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Nako mga kasama, hindi magandang balita para sa mga motorista dahil sa isa na namang round ng oil price increase sa susunod na linggo. Ayon sa isang opisyal ng Department of Energy o DOE, asahan daw ang malakihang aumento sa presyo ng gasolina. Magkakaroon din ng dagdag presyo sa produkto ng diesel at kerosene. Ito na ang ika-4 na oil price increase ngayong taon. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala naman mga kasama, dumako tayo dyan sa Kamara Representantes. Ito nga pananatili daw ng itsura pa rin ang tinagurang Philippine Jeepney. Iginigit pa rin ang liderato ng Kongreso. May detalye sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report! Iginit nga ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpreserba o pagpapanatili sa itsura ng tradisyonal na pampasaherong jeep sa Pilipinas. Diin ni Romualdez, ang jeepney talaga ang simbolo ng ating bansa o kultura, kaya dapat hindi ito mawala. Sinabi yan ni Romualdez sa kanyang pakikipag-usap sa mga operators at drivers ng mga pampasaherong jeep na naglahad ng kanilang mga hinaing kaugnay sa implementasyon ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Pakinggan po natin ang pahayag ni Speaker Romualdez. Ang imahin ng ating jeepney. Yan talaga ang imahin talaga ng ating Pilipino, ang jeepney. Basta yung jeepney talaga, ang talagang, yan talaga ang simbolo ng ating Pilipinas, kaya dapat hindi mawala. Tiniyak din ni Romualdez na ang Kamara ay kumikilos para matulungan ang hanay ng mga tsuper at operators ng jeep na apektado ng PUV Modernization Program. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Sa ibang balita naman mga kasama, bilang tulong sa sektor ng agrikultura ngayong umiiral ang El Nino phenomenon, bubuksan na ng Laguna Lake Development Authority ang bakanting bahagi ng Laguna Lake. Aabot sa 1,200 hectares ang bubuksan ng LLDA sa darating na Marso upang magbigay daan para sa aquaculture o pagpaparami ng isda. Ayon kay LLDA Department Head 3 Engineer June Paul Mistica, makakapag-produce ang naturang proyekto ng karagdagang 100,000 kilo ng bangus. Kasabay nito, positibo naman ang Laguna Lake Development Authority na hindi magkakaroon ng malaking epekto ang El Nino sa lawa dahil nag-deploy na sila ng paddle wheel aerator na makakatulong upang kontrahin ang banta ng fish kill tuwing panahon ng tag-init. Una namang sinabi ng Department of Agriculture na target na gawing 50 to 70 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa tulong ng naturang proyekto. Dumako muna tayo sa trending story dyan po naman sa Davao. Itong ilang baybayin dinagsamuli daw ng mga isdang tamban. Yung BIFAR Region 11 nagpaliwanag din tungkol dito. Mula sa Remin Davao, kasama mo sa balita si Radyoman Carvey Manzon. RMN Live Report! Dahil ligtas na kainin ang mga isdang tamban na lumagsa sa Arcastillo, Davao City at sa baybayin ng Island Garden City of Samal o Igaco sa Davao del Norte kahapon January 25, 2024. Sa video na kuha ni Jason Madrona, makikita ang pagtatalunan ng mga isda sa isang resort sa Samal na pinagkaguluhan din ng mga tao sa lugar na nagkanya-kanya rin ng hakot. Sa official statement mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR 11, may ilang dahilan kung bakit nangyayari ang influx ng sardinas sa baybayin. Una dito ay season ngayon ng sardinas sa Davao Gulf. Pangalawa ay ang presensya ng natural food ng sardinas sa nasabing area. At ang pangatlo ay ang tinatawag na upwelling o ang paglamig ng temperatura. Sa datos ng National Stock Assessment Program, ang seasonal pattern ng sardinas sa Davao Gulf ay nagsisimula sa last quarter ng taon at tatagal din sa unang quarter sa susunod na taon. Maalalang noong January 7 at 10 ngayong taon ay may mga insidente ring pagdagsa ng mga isda sa may maasim Sarangani at sa area dito sa lungsod ng Davao. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
Network News. Samantala mga kasama, umaasa ang Department of Agriculture o DA na maaabot pa rin ng bansa ang kanilang target na ani para magkaroon ng sapat na supply ng bigas sa bansa sa kabila ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa panayam ng RMN Manila kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, noong nakaraang taon ay nakapag-produce ang bansa ng 20 million metric tons ng bigas. Anya, kaya pa rin itong abutin ngayong taon kahit nararanasan ang El Nino phenomenon dahil na rin sa kanilang mga mitigating measures na inilatag. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 20 hectares pa lamang ang naire-report sa DA na labis na naapektuhan ng El Nino sa Zamboanga Peninsula. Kaya naman tuloy-tuloy ang information dissemination ng DA kaugnay ng nararanasan ng El Nino sa bansa. Sa El Nino ay meron din po tayong sariling grupo na nag-handle nito at pangunahin po dito yung ating water management intervention dahil ang problema po natin sa El Nino ay ang kakulangan ng tubig ulan. So nandun din po yung ating information dissemination sa mga apektadong lugar at pagbibigay ng mga kaukulang interventions depende po doon sa mga magiging epekto ng El Nino sa iba-ibang lugar po sa bawat sulok ng Pilipinas. So isa sa mga measures talaga natin ay may assure ngayong taon yung supply natin ng bigas. Last year we produced 20 million metric tons in palay form at hopefully kahit may El Nino tayo ngayon sa pamamagitan ng ating mga mitigation measures ay kaya pa rin natin maabot yung 20 million metric tons. Yan po ang tinig ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala naman ang Office of the Civil Defense o OCD na malaking bagay ang nilatag nilang long-term solution para paghandaan pa rin ang El Nino na naranasan sa ating bansa. Sa naging panay ng RMN Manila kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, ang kanilang pinaplansyang long-term solution ay magagamit din sa hinaharap. Aniya, mayroon kasing posibilidad na hindi lamang ngayong taon maranasan matinding tagtuyot dilan sa nasabing phenomenon. Kaya naman maiging paghanda ito ng husto ng pamahalaan. Kabilang sa binahagi pa ni Nepomuceno na long-term solution ay ang pagtatayo talaga ng mga dams na pag-iimbakan ng mga tubig tuwing panahon ng tagulan na pwedeng gamitin naman hanggang mag-summer. Tinuturing ho natin malaking bagay na nailatag ng tama yung long-term solutions kasi nga, again, mangyayari naman po ulit. Lagi naman ito, yan ang bansa natin, ganyan talaga. Yung engineering solutions, yan ho yung mga malalaking dam, malalaking catch basins. Upang pag nangyari yung ganitong, again, lagi namang mangyayari ang El Nino sa atin. Pag dumating ulit yung ganitong pagkakataon, hindi tayo kinakapos sa tubig. Tubig na pang-inom, tubig sa kuryente at importante, tubig para sa taniman. Magtataka ho tayo, binabaha tayo pero kinukulang ng tubig. Engineering solutions po talaga ang kailangan nila. Samantala mga kasama sa ngayon nga ay pinatutupad na rin ng Department of Agriculture ang ilang short-term solutions para sa supply ng tubig sa ilang lugar. Pero ayon dito kay Nepomuceno, ito ay pansamantalang suporta lamang dahil sa marami pang proyekto ang Department of Agriculture gaya ng irrigation canal ang hindi pa natatapos. Hinati-hati po natin yung dapat bantayan. Una-una, of course, yung ating kasiguruduhan kung meron pang sapat na pagkain tayo, bantayan po yun. So for the short-term solutions, ang nauuna ho ritong sa pagtugon dito ay ang Department of Agriculture. Meron silang mga ginagawa na, halimbawa, yung mga irrigation canal na iayos ho nila yan, mahigit 843 irrigation canals na yung kanilang naiayos upang magtuloy-tuloy yung daloy dyan ng tubig para mabigyan ng temporary support ng mga matuto yung tubig. Subalit, hindi po kumpleto ho yan. Napakalawak po ng dapat nating bigyan ng support. Ang 843 kilometers, short-term solution ho yan. May mga binigyan na rin ho sila na binuksan ng mga deep wells. Kaya lang, inulit ho natin, may mga deep wells naman na halos wala na rin nakukuha. Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno sa exclusive interview ng RMN Manila. Sa kalagitnaan nga ng El Nino ngayong taon, 8 probinsya na nasa bansa ang nakaranas ng drought at ilang lugar na rin ang apektado ang kanilang agricultural products. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, 5,000 hektaryang sakahan sa Bicol Region maaapektuhan ng El Nino phenomenon. Alamin nga natin ang detalye mula sa RMN Legazpi kay Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report. Ngayon pa lamang na magtatapos ng buwan ng Enero, formal lang inihayag kayo ng National Irrigation Administration Regional Director, Engineer Gaudencio de Vera, ng NEA 5 na hanya 5
5,000 hektarya na mga sakahan mula sa lalawigan ng Camarines Norte, lalawigan ng Camarines Sur at lalawigan ng Albay na aking sinilangan ang maapektuhan nito ng El Nino phenomenon. Buwan-pisahan niya sa buwan ng Pebrero, buwan ng Marso at buwan ng Abril. Sa ngayon, anya, inatasan na nito ang lahat ng mga tauhan mula sa iba't ibang lungsod, distrito, lalawigan sa Likawigan na kumpunihin na ang lahat ng mga daluyan ng tubig para anya kapag ito ay tinamaan na, ay dito naman padadaluyin ang kanilang kandaan para masuplayan ang mga magsasaka sa kakulangan ng tubig sa kanilang sinasakang mga palayan sa riyon. Kasama mo sa RMN Gospel by Province Bicol Region, Radyoman Leo Barciliano, Tata, RMN. RMN Network News. Mula sa Kabikulan, dumako tayo ng Negros, mga palayan, iba pang mga taniman sa Negros Oriental, apektado na rin ng El Nino. Mula sa RMN Dumaguete, kasama mo sa balita si Radyoman Anthony Maginsay. RMN Live Report. Maapektuhan ang mga palayan at iba pang mga pananim dito sa Negros Oriental sa pagsimula ng El Nino. Ito ang ikinabahala sa sektor ng mga magsasaka. Ayon sa report ng NFA sa isinagawang forum, posibleng magkaroon ng kakulangan ng supply ng local production ng bigas at maging kulang na rin ang supply ng palay. Halos wala na rin kasing nagtatanim ng palay, dala na rin ng tagtuyot, kaya't naman mayroong mga magsasaka ang dumiskarte na lang sa ibang paraan upang kahit papano may pagkukunan ng kita. Sabi ng NFA, may buffer stocks naman ang gobyerno kung saan makatutulong pa rin sa apektadong lugar. Nakipag-ugnayan naman ang ahensya sa Department of Agriculture, LGU, upang mabigyang tulong ang mga lugar na apektado sa El Nino phenomenon. Ang kasama mo sa DYWC RMN Dumaguete, Radyoman Anthony Maginsay, Tatak RMN. Sa patuloy pa rin mga balita, epekto ng tagtuyot, ramdam na sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Ngunit ibang bayan sa lalawigan, sapat pa rin ang supply ng tubig sa irigasyon. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija si Radyoman Ace Blanca. RMN Live Report. Nararamdaman na ng mga magsasaka sa ilang bahagi ng Nueva Ecija ang epekto ng tagtuyot, kung saan ayon sa Pag-asa ay mas nadami pa nga daw ang tatamaan itong mga probinsya sa mga susunod na buwan. Ayon sa ulat ay may ilang bukirin na nga ang bitak-bitak na ang lupa dahil ayon sa mga magsaka ay kulang na ang supply ng tubig para sa mga irigasyon ng mga palayan kaya't namatay na mga punla, samantalang natutuyot naman na ang mga nakatanim ng palay dahil hindi na napapatubigan. Dito naman sa ilang parte ng lalawigan ng Nueva Ecija tulad sa mga bayan ng Talavera, Salianera, Rizal at General Natividad ay nasusuplayan pa naman ng irigasyon ng bukirin ng mga magsaka kaya't maganda ang tanim nilang palay para sa unang cropping season. Kung matatandaan ay sinabi nga ng Pag-asa na isa ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga posibleng makaranas ng drought o tagtuyot simula ngayong Enero hanggang Abril dahil sa strong El Nino na mararanasan ngayong taon. Pinangangambahan din ngayon ng Agricultural Group na Sinag ang pagbagsak ng rice production dahil na rin sa Central Luzon nagmumula ang 18% ng produksyon at 5 to 7% ay mula sa Nueva Ecija. Pero nagbigay naman ng assurance ng Department of Agriculture na sapat ang kanilang mga programa kaya't hindi daw bababa ang rice production. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN. Network News. Dumako naman tayo sa Region 1. Ang Department of Agriculture doon humihiling na rin na dagdag na pondo para sa paglaban sa El Nino phenomenon. Mula sa FM Dagupan, kasama mo sa balita si Radyoman Basag Talaw. RMN Live Report. Humihiling ngayon ng dagdag na pondo ang Department of Agriculture Ilocos Region sa mga posibleng maging epekto pa ng El Nino sa Region 1 ngayong taon bilang bahagi ng kanilang aksyon tungkol dito. Ipinarating na ng DA Region 1 ang kanilang kahilingan sa Central Office ng Department of Agriculture kung saan 652.8 million pesos ang kabuang halaga ng kanilang ilalaan para sa pag-aanda laban sa magiging epekto ng El Nino at rehabilitasyon sa lahat ng posibleng mangyaring dulot nito. Ayon sa DA Ilocos Region, ang kanilang action plan sa pag-aanda sa El Nino ay binase na din sa dry spell na naranasan noong 2009 hanggang 2010. Kaya naman anil ang pondong hiling ng tanggapan ngayon ay makakatulong sa pag-aanda tulad ng pagsasayos at pagpapalakad ng Disaster Task Force El Nino at maging ng pagmonitor ng mga sakahan sa buong Ilocos Region. Dagdag pa dito, kasama na sa kanilang planong pagbibigay ng mga buto at iba pang mga farm inputs, pagsasagawa ng bagong irigasyon at iba pa. Samantala, ibinahagi na ng DA na ngayon wala pa sila natatanggap ng mga ulat tungkol sa epekto ng El Nino sa buong Ilocos Region kaya anila may tuturing na wala pang matinding epekto ito sa mga sakahan sa buong Region 1. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Basag Talaw, Tatak RMN.
Network News. Sa ibang balita mga kasama, bahagyang bumaba ang bilang ng pamilyang Pilipino na ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap sa huling quarter ng 2023. Batay sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research nitong December 10 hanggang December 14 ng nakaraang taon, sa 1,200 respondents, lumabas na 45% na lang ang pamilyang Pinoy na naniniwalang sila ay mahirap. Katumbas ito ng 11.9 million households na bahagyang mababa kumpara sa naitalang 46% o 12.2 milyong pamilya noong October 2023 survey. Bunsod nito, sinabi ng Okta Research na tinatayang nasa 270,000 families na ang nakaalis sa self-rated poverty. Sa kabila nito, tumaas naman ng 10% ang bilang ng mga nagsasabing mahirap sila sa Mindanao, na mula sa dating 58% ay pumalo na sa 68% nitong December survey. Sa parehong survey, natuklasan na rin na 14% ng pamilyang Pinoy o 3.7 million household ang nakaranas ng involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito ng 4% mula sa 2.6 million families Pinoy na naitala noong ikatlong quarter ng nakaraang taong 2023. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, tila napupuno na raw at naiinip na ang mga kongresista sa pag-upo daw ng Senado sa mga inihaing panukala sa mabang kapulungan para miyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ang sinabi ng isang miyembro ng mabang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa isusulong ngayon na People's Initiative. Sa naging panay ng Armin Manila, sinabi ni Congressman Dan Fernandez na nag-ain na sila ng panukalang batas para miyendahan ang economic provisions ng Constitution, bagay na hindi naman daw inaaksyonan ng Senado. Wala naman silang dapat ikatakot. Inaprubahan namin sa baba, aprubahan nila sa itaas. Kaso ang nagiging problema, hindi nila na-actionan. It goes like that, a cycle na pag gumawa kami, tapos dinala sa kanila, hindi nila nagagampanan. So yun ang nakikita natin siguro, nag-trigger na para bang, I think 6 months ago, meron na ata kaming final para i-amend yung constitution dun sa provision ng economic, pero until right now wala pa rin. Kaya siguro out of frustration din ng mga kasamahan natin, siguro nakakausap yung mga grupo ng mga pirma siguro. Ayun, nag-boils down dun sa tao siguro. Nauna nga rito, sinabi ng ilang mga senador na ang mga kongresista ang nasa likod ng pangangalap umano ng pirma para sa People's Initiative. May mga alegasyon pa ng umano'y panunuhol at paggamit ng ayuda kapalit naman ng pirma ng publiko. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, tinatawag ng isang political analyst na kalokohan at pagiging plastic ang isinusulong ngayon ng People's Initiative na layong baguhin ang saligang batas. Sa harap ito ng batuhan ng aligasyon ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso pagdating sa issue ng charter change o yung CHA. Sa panayam ng Armen Manila, sinabi ni Attorney Edward Chico na asahan ng hindi lamang economic provisions ang gustong baguhin dito ng mga mambabatas. Naniniwala ako na ang layo ng Kongreso dito irevesa ang saligang batas through a Constituent Assembly to benefit themselves, protect their interests, not really those of the public or of the Filipino people. Sigurado ako dyan, nababasa ko na yan. Parang ganun. Kasi congressional initiative, huwag na magplastika People's Initiative. Balokohan naman yan. Sila may punot dulo niyan eh. Yan pa ang tinig ni Attorney Edward Chico sa panayam sa RMN Manila. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga nalikom na pirma sa mga tanggapan ng Commission on Elections, bagay na gustong questionin ng mga senador sa Korte Suprema. Sa panig ng mga kamara, pakinggan na lamang ang sigaw umano ng taong bayan na pagbabago sa konstitusyon. Nauna nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado na pangunahan ng pag-review sa economic provisions ng 1987 Constitution. Network News. Confidential. Ito ang binigyan din ngayon ng Presidential Communications Office o PCO kaugnay sa nangyaring hiwalay na pagpupulong pala kagabi sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga pinuno ng Kamara at Senado. Agito kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, isang executive session daw ang nangyaring pagpupulong ng Pangulong Marcos kasama sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung saan lahat daw ay natalakay at itinuturing na confidential.
Una rito, iniyag nga ng kapatid ng Pangulo na si Senator Raimie Marcos na nakatakdasan ng Legislative Executive and Development Advisory Council o LEDAC meeting, ngunit ipinagpaliban ito din naman sa executive session ng mga pinuno ng Senado kasama ang Kamara. Ito may kaugnayan niya sa hindi pagkakaunawaan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa pagsusulong pa rin ng controversial na People's Initiative upang amyendahan ang 1987 Constitution. Samantala, Senator Marcos, hinimok si Speaker Martin Romualdez na dumalo sa investigasyon ng Senado patungkol sa signature campaign para sa People's Initiative. Ilang pang mga former justices inaasang haharap sa pagdinig. Kasama mo sa balita si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Hinikayat ni Senator Amy Marcos si Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pagdinig ng Senado patungkol sa pangangalap ng bagda sa People's Initiative para sa Charter Change. Sa pulong balitaan ay direktang itinuro ni Senator Marcos ang tanggapan ng kanyang pinsan na si Romualdez na nasa likod ng pagpapapirma sa mga tao para sa People's Initiative kapalit ng malaking halaga sa mga distrito ng mga kongresista. Anyang opisina ni Romualdez ang nag-alok ng 20 million pesos sa kada distrito para mangalap ng dagda para sa People's Initiative. At sa tanggapan din ng Speaker ng galing ang timeline na pagsapit ng July 9 ay tapos na ang lahat. Sa tanong naman kung papatawag si Romualdez sa gagawing investigasyon ng Senado, sinabi ni Senator Marcos na lahat naman ay posibleng mangyari at dahil palaging itinuturo at sinisisi ang Speaker ay baka gugustuhin din itong humarap sa pagdinig para makapagpaliwanag at malinis ang kanyang pangalan sa taong bayan. Pagtitiyak naman ng Senadora na hindi ito sa pilitan at kanina pa rin pinapairal ang interparliamentary courtesy sa lahat ng mga mambabatas. Sa Martes, idaraos ang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kung saan ilan sa mga inimbitahan ng mga dating justices na sina former Supreme Court Chief Justice Hilario David Jr., former Associate Justices Antonio Carpio at Adolfo Ascuna at iba pang constitutionalist. Dagdag pa ni Senator Marcos kasama rin ang People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA sa ipapatawag dahil sa kanilang kontrobersyal na TV ad. At bagamat may mga kongresistang naghayag na magsasalita, pero anonymous naman ang gusto at ayaw lumantad sa dahilang baka mazero sa kanilang budget. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Network News. Sa kaugnay pa rin nga balita, dumako muna tayo dyan sa lalawigan ng Capiz. Ilang pirma na kaya natatanggap ngayon ng COMELEC may kaugnayan pa rin sa isinusulong na People's Initiative. Mula sa FM Rojas, kasama mo sa balita si Radyoman Joshua Kenneth Anas. RMN Live Report. Kinumpirma ng Commission on Elections na nakatanggap na ito ng higit sa 18,000 signatures o lagda sa lalawigan ng Capiz bilang suporta sa isinusulong na baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Will Arsenio, nakatanggap ang ahensya ng signature sheets mula sa 4 na mga bayan sa segundo distrito ng lalawigan. Batay sa mga municipal election offices, isinumite ang 6,582 signatures sa bayan ng Dumaraw, 4,657 sa Dumalag, 2,140 sa Sapian at 4,270 sa Sigma. Nilinaw naman ni Arsenio na walang kinalaman ng komisyon sa hakbang upang baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Network News. Samantala, mga kasama, Philippine Navy nag-deploy ng helicopter para sa nagpapatuloy na search and rescue operations matapos lumubog ang 2 motor bangka dyan sa may Palawan. Kasama mo sa balita si Radyoman Angel Ronquillo. Radyoman in action. Nagpapatuloy ang sinasagawang search and rescue operations ng Naval Forces West katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa 11 pasahero ng 2 motorbangka na lumubog sa karagatang sakop ng Ilian Bay, Rojas, Palawan nitong Miyerkules, January 24. Ayon kay Captain Elaine Collado ng Naval Forces West, acting public officers, agad na nag-deploy ang Philippine Navy ng helicopter para tumulong sa paghahanap sa 11 pasahero. Sinabi ni Collado na malaki ang naitutulong ng nasabing aircraft na isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad. Aniya, sa kabila ng weather condition challenges, ay tuloy-tuloy ang Naval Forces West
huwes sa kanilang operasyon upang matukoy ang kinaroroonan ng mga pasahero. Kasunod dyan, tiniyak ng Philippine Navy na hindi sila titigil hanggat hindi natatagpuan ang mga biktima. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyoman Angel Wartilio, Tatak Arimen. Network News. Balikan muna natin itong nangyaring pulong kagabi ng Pangulong Bongbong Marcos at yung ilang mga top leaders ng Senado at Kamara. Huwag pa rin sa sinasabi na kung magsasalita na ba sila ngayon. Ano bang nangyari sa pulong? Nandun sa Malacanang, si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Ikaw mambibig ng Palasyo ng Malacanang sa ginawang magkahiwalay na pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador at kongresista. Ay kasunod ng naantalang Legislative Executive Development Advisory Council meeting na nauwi na lamang sa magkahiwalay na executive session. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garapil, hindi sila makapagbibigay ng detalye dahil itinuturing na confidential ang napag-usapan sa executive sessions. Matatandang nakansela ang LEDAC meeting dahil sa girian sa pagitan ng Senado at Kamara dahil sa pilit na pagsusulong ng People's Initiative ng mga kongresista na tinututulan naman ng mga senador. Dahil dito nagpasya si Pangulong Marcos na hiwalay na lamang na makapagpulong sa mga senador at kongresista. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radio Chanel Salazar, Tatak Arimen. Network News. Samantala, 4 ang patay at 1 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab dyan sa may Lucena City. Kasama mo mula sa RMN Quezon, si Radyoman Edgardo Maceda. RMN Police Report. 4 ang kumpirmado patay sa naganap na sunog sa Lucena City. Hindi patuloy na matukoy ang pinagmulan ng sunog dahil patuloy pa sa investigasyon ang kagawaran ng pamatay sunog. Tinatayang 15 kabahayan ang natupok pero as of 10 a.m. ay kinumpirma ni Barangay 1 Chairman Herminiana Abrel na nasa 23 na pamilya ang nasunugan at 20 na bahay ang natupok. Makikita sa video na patuloy pa rin ang pagsusuri ng BFP Lucena kasama si Bureau of Fire Protection Quezon Provincial Director Superintendent Rodel Nota. Inaalampas ngayon ang kabuuang halaga ng ari-ariang nasunog. Kinilala naman ng Lucena City Police Station ang mga biktima na namatay sa sunog na sina Lolo Lubiano, Juanito Hernando, 65 years old, bedridden, J. Mark Hernando, 18 anyos, Mark Wayne Hernando, 8 taong gulang at isang nagtamo ng second degree burn, si Margarita Lubiano Punsalan, 30 anyos, pawang mga residente ng Bara Street, Barangay 1, Lucena City. Nangako naman ng tulong ang pamahalang panglusod ng Lucena City sa mga naging biktima ng sunog. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyoman Edgardo Maceda, Tatak RMN. Balitang Sports. Alamin nga natin ang anunsyo ng NBA. Sino-sino kaya ang starting lineup sa nalapit naman na All-Star Game? Detalye ng mga balita mula kay Radyoman Jarius Viña, Florida. Inanunsyo na ng NBA ang starting lineup para sa nalalapit na All-Star Game. Gaganapin ito sa pamamagitan ng Eastern Conference kontra sa Western Conference format. Napili naman sa East ang Milwaukee Bucks stars na sina Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo, Indiana Pacers guard na si Tyrese Haliburton, Philadelphia 76ers center Joel Embiid at Boston Celtics forward na si Jason Tatum. Bigatin din ang bumubuo sa lineup ng Western Conference na pinamumunuan ni Lakers superstar LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks guard na si Luka Doncic. Pasok din ang Phoenix Suns forward na si Kevin Durant at ang NBA Finals MVP at Nuggets superstar na si Nikola Jokic. Idaraos ang 2024 All-Star Game sa February 18 sa home court ng Indiana Pacers. Dahil sa pagpili kay LeBron, nakakuha naman siya ng panibagong record na may pinakamaraming All-Star selection at naungusan ang legend na si Kareem Abdul-Jabbar. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Para naman sa entertainment news, Bea Alonzo at Dominic Roque gagawa raw agad ng baby pagkatapos ng kasal. Alamin nga natin ang chika mula kay Radyoman Alex Foraque. Inihayag ngayon ng actor businessman na si Dominic Roque na nais niya agad simula ng pagkakaroon ng isang masayang pamilya matapos ang kanilang wedding ni Bea Alonzo na gaganapin ngayong taon. Ayon kay Dom, magsusubok raw sila ni Bea after the wedding itself. Wish daw niyan isang baby girl ang first baby nilang dalawa dahil mas malambing daw kasi usually yung babae sa dads at gusto niya ng ganon. Pero kahit lalaki man raw ito,
Basta healthy ay wala siyang problema. Nabati na isang Christian ceremony at destination wedding ang plano nila Bea, subalit wala pa itong kinukumpirmang lugar kung saan gaganapin. Siniguro naman ng 33-year-old na actor-businessman na bago matapos ang January ay nakalatag na rin ang lahat, kabilang na ang list ng godparents, lalo ng guests mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Sa kanila raw na entourage, ang best friends niyang sina Marco Gumabaw, Patrick Siki at Khalil Ramos ang nasa tabi niya dahil ang tatlo ang nakasama niya simula na pumasok siya sa showbiz. Hindi naman nabanggit kung isa sa publiko nila ni Bea ang mismong wedding ceremony. Iniyak naman ito na isi-share pa rin naman nila ito sa public, pero sa ngayon daw ay wala pa silang napapagdesisyonan tungkol rito. Samantala, masayang sinabi ni Dom na ang kanilang kasal ay mas higit pa sa dream wedding ni Bea dahil may touch ito ng fairy tale wedding dahil alam raw niya na gusto ng mga kababaihan ng ganung concept pagdating sa wedding. Yan ang ating entertainment news. Alex Faraket, Tatak, RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Manel Maracol. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios at Lada Center, Manila, sa mga taga Isabela, lalo na sa Kawayan, na imbag nga aldaw kada kayo amin. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:33 na.